So mga sangkay, mayroon daw pong kumakalat ngayon na isang delikadong karamdaman dito sa Pilipinas at ito daw po ay naroon sa Quezon City ang outbreak. Alamin po natin ito. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay ngayon. So eto nga mga sangkay, mayroon daw pong kumakalat na isang karamdaman dito sa Pilipinas at nagkaroon na po ng outbreak. So ano to? Parang epidemic mga sangkay or what? Ito po yung ating pag-uusapan dahil ito daw po ay nandito sa Pilipinas at nasa Quezon City lang. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, okay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to mga sangkay. I-click nyo lamang po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all, okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po ang balita mga sangkay. Ayan po, outbreak nitong karamdaman. Idiniklara daw po sa Quezon City. So gaano kadelikado itong kumakalat na ito? Nagdeklara na ng outbreak ng pertussis sa buong Quezon City dahil sa dumaraming kaso at dumaraming namamatay. So hindi pala ito basta-basta mga sangkay kasi marami po ang nawawalan ng buhay dahil po dito sa kumakalat na karamdaman. Ang pertussis ay infeksyon sa respiratory system at labis itong nakakahawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Hindi na umabot sa 2 buwang gulang ang isa sa kambal na anak ni Annabel. Naku po. Yun ang masaklap mga sangkay. So talagang delikadong itong ganitong klaseng karamdaman ngayon na kumakalat dito sa ating bansa. At again, sa Quezon City daw po ito. Nasawi si Baby Jasmine noong March 8. Ayon kay Nanay Annabel, madalas ang pag-ubo ni Baby Jasmine at hirap siya sa paghinga. Inaalala ko yung anak ko, kung paano, kung anong gagawin ko, kung anong tulong pwede kong bigay sa anak ko. Kawawa no? Alam niyo yung mga ganitong klaseng karamdaman ngayon mga sangkay, hindi na rin po bago sa atin. Kung kayo ay nanonood dito lagi sa ating channel, na pag-uusapan po natin yung mga misteryosong kumakalat na any disease sa iba't ibang panig ng ating mundo. Nakaraan mga sangkay, kung hindi ako nagkakamali, mga by November or December, mayroon pong kumalat na misteryosong karamdaman doon po sa China. Tapos sumunod, dito lang, bago lang, nito lamang mga sangkay, until now, sa Japan naman, isa pong misteryosong sakit. Ngayon, dito na naman po sa ating bansa, no? Sa Quezon City pa, ang outbreak, mga sangkay. Kaso wala, hindi kinaya ng bata eh. Si baby pa daw talaga. Ang dahilan ng pagkasawi ni Baby Jasmine, pertussis o whooping cough. Kilala rin ito sa tawag na ubong dalahit o puspirina sa Filipino. Impeksyon ito sa respiratory system na dulot ng isang uri ng bakterya. Ayon sa eksperto, kadalasang sintomas ito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo at hirap sa paghinga. Oh my goodness. Mabilis din daw itong makahawa. Mabilis makahawa, mga sangkay. Madalas tamaan ito ang mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang at hindi pa protektado ng bakuna. Labis ang pag-aalala ni Nanay Annabel, lalo't nagpositibo rin sa pertussis ang isa pa niyang baby na si Gianna. Ako po. Alam niyo mga sangkay, itong ganitong klasing pagkalat ng iba't ibang klasing karamdaman, tila baga nagiging normal po sa ating panahon ngayon. No? Kahit kung mag-research po kayo ng mga listahan about dyan, ang dami po talaga. No? Ang dami pong mga iba't ibang klasing karamdaman ang kumakalat. Na yung iba siguro magtataka kung bakit ganun. Pero kung magbabasa po tayo ng Biblia, no, sa Bible nakasulat po doon sa Matthew chapter 24 at kahit sa Luke, no, yung word na sabi po doon in the last days, may nakalagay doon, meron po mga trahedya na magaganap at hindi po nakaligtas doon yung pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman. So, and right now, nakikita po natin itong mga ganitong klaseng event
na pinapatunayan lamang mga sangkay na ang Word of God ay nagsasabi po talaga ng totoo. Okay? So, ito, bahagi po ito ng, actually, hindi lamang po ito, kumbaga, itong balitang to ay pang global update. Kasi, kagaya po ng nangyayari sa Japan, Amerika, doon po sa Africa, mga sangkay, makakahalintulad po nito. Mga karamdaman na bigla na lamang pong sumusulpot, mga sangkay. At ito, pag sinabi pong may outbreak, ibig sabihin, marami na po ang tinatamaan nito, itong pertussis. So, ibig sabihin lamang niyan, mga sangkay, hindi lamang isa ang tinamaan, kundi mayroon pa rin pong iba. At dumarami. Magraming trauma. Pag umuubo siya, tutaranta na ako. Kasi naranasan ko sa kambal niya eh. Ilan lang ang mga anak ni Annabel sa mga tinamaan ng pertussis sa Quezon City. Grabe. Sa tala ng Quezon City LGU, umabot na sa 23 ang kaso nito mula Enero hanggang nitong March 20. Ayan, 23 yung kaso. 4 na ang nasawi. Ayun, makikita nyo yung number Ito po yung data, mga sangkay. Yung cases, umabot na sa 23. Noong, 2023, buong taon, umabot po ng 23 yung cases. At yung nawala, mga sangkay, ay 3. Pagdating sa 2024, ganun din, 23. Ang mga nawalan ng buhay, mga sangkay, ayan po. 4. Dumagdag. 4 naman. So, kaya po tinawag po siya, mga sangkay, na delikado at may outbreak na po sa Quezon City. Ayon po dito sa balita. Mas mataas kumpara sa mga naitala noong 2023. Dahil sa tumataas na bilang ng kaso at namamatay, nagdeklara na ng pertussis outbreak ang Quezon City. Ayun. Dineclare na po ng Quezon City itong outbreak ng pertussis. So, mag-iingat po yung mga nasa Quezon City. Mas maigi kapag nakaranas na po ng ganito, itong ganitong klaseng symptoms, yung mga symptoms niya, daling kaagad sa medical professional, mga doctor, para po nagagabayan mga sangkay. Mahirap po ito hindi lang naman talaga tayo nakakaranas sa mga ganitong klaseng maging ang ibang bansa, mas malala pa po. Kaya nga lang mga sangkay, syempre medyo kabado tayo dahil sa Quezon City po ito. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap silang puksain ito, lalo't ubos na ang stock nila ng bakuna kontra sa naturang sakit. Naku po. Pero ginagawa na raw nila ito ng paraan. Mahirap kasi yan mga sangkay kapag naging epidemic. No? Ibig sabihin dumadami na ng dumadami. Ngayon may outbreak and I hope mawala kaagad mga sangkay yung pagkalat. The scarcity of the vaccine is what makes this an outbreak. We are mobilizing our own resources towards procuring the needed vaccines to keep our children safe. Sa buong bansa naman, tumaas sa 453 ang bilang ng mga kaso ng pertussis. Oh, yan. Ito sa buong Pilipinas na 453. So dumadami pala. 2024. Umakyat na po, dumadami. Naku, delikado to. Na naitala sa unang 10 linggo ng taon. Kapansin-pansing malaki ang itinaas nito kumpara noong taong 2021, Oh my 2022 at 2023. Ayon sa Department of Health, sa ngayon wala pa silang stock ng bakuna kontra pertussis. Naku, dapat magkaroon na yan kasi kaysa kumalat pa ng husto. Posibleng sa Mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Bukod sa mga sanggol, posible ring tamaan ng pertussis ang mga matatanda. Ayan na nga. Habang hinihintay pa ang bakuna, pinaalalahanan muna ang publiko na magsuot ng face mask at mag-isolate kung magpositibo. Nagbabalita mula sa... Okay, so yan po ang report mga sangkay. I hope and I pray na sana masolusyonan kaagad ito. Mahirap kung halimbawa maging epidemic ito. Mamaya dito pa sa atin magmula mga sangkay yung Wag naman po sana, no? So ano po ang inyong opinion about dyan? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? I-click nyo yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Kung na po ay magpapaalam, this is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.